Una po sa lahat, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Nawa po ay tayo na po ay nasa lugar or sa attitude ng pakikinig sa ating salita ng Diyos. So ngayon po ang pag-aaralan po natin ay all about the book of Daniel, chapter 1 to 6. So dito po, sabi po dito sa chapter 1 verse 1, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles of the house of God. And he brought them into the land of Shinar, to the house of his God, and brought the articles into the treasury of his God. So dito po sa chapter 1, ang bibigyan po natin dito ng tone is yung verse 6. Kasi po ito po yung nag-caught nung ano ko, nung attention ko po while yung binabasa ko po yung chapter 1 to 6 nung Daniel. So sabi po dito sa verse 6, among these were some from Judah. Ito po yung magkakaibigan na si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So along the way, since nasa Assyria po sila, so nasaka po sila ng Assyria, pinalitan po yung pangalan nila into a Assyrian name. Ito po yung si Shadrach, Meshach, at Abednego. Then yung kay ano naman po, kay Daniel naman ay si Balthasar. So bakit po pinalitan yung pangalan nila? Ganun po kasi yung tradition ng mga way back. Pag ikaw po, kung isang lugar po ay nasakop ng isang bansa, ang gagawin po kasi noon, pipiliin po nila yung mga may capability na mag-serve sa king. So paano po tayo mag-serve sa king kung hindi po natin alam yung traditions nila, yung kaugalian nila. So yung pangalan rin po nila, inaangkop rin po doon sa ano po sa ah, ano nila sa yung sa pamamaraan nila or sa paniniwala nila. Kaya po yung name po nila Daniel pinalitan po into a Assyrian name. Pero ang gusto ko pong bigyang din dito ay yung sinabi po dito na among these were some from Judah. Tinanong ko po si Lord noon, bakit po kailangan pa po banggitin or sabihin na yung word na Judah o yung pangalan na Judah or yung tribe na Judah. So na ano po ako doon, na curious po ako doon. And then yung sa inano ko po, pinag-aralan ko po kung bakit ano po ba yung characteristic ni Judah, saan po ba nanggaling si Judah, ano po ba yung pagkakakilanlan niya. So ito po yung napag-aralan ko. Sabi ko nga dito, why in the lineage of Judah? Judah start from nothing to something. He lives his life not having a great beginning, but it has a great turnaround because of his heart. So kung aanahin pa po natin 'to, aaralin pa po natin dito, si Jesus Christ po ay galing rin po sa lineage ni Judah. Si King David po ay galing rin po sa lineage ni Judah. Then si Daniel po at yung mga kaibigan niya galing rin po sa lineage ni Judah. Bakit po? Ano po yung naging common ground nila or common denominator nilang apat? Kasi daw po, sabi po dito, yung lineage daw po ni Judah ay lineage ng intercessors and kings. So ano po ba yung intercessors? Ano bang ibig sabihin po noon? Sila po yung nag-i-intercede. Sila po yung pumapagitna. For example po, may nangyayaring isang circumstances between two parties. Yung intercessor po, siya po yung mag-i-intercede between doon sa dalawang party para magkaroon ah, ng pagkakasundo. So bakit po natin 'to pag-aaralan? Kasi po dito po, sabi nga po dito, si Judah daw po ay nag-start ng hindi kagandahan kasi po kung ano po, si Judah po anak po siya ni Leah. Si Leah at saka ah, basta po si Leah po, may kapatid pa po siyang babae. Ayun po dapat yung papakasalan bago kay Leah. Si Leah po kasi yung panganay na anak. Tapos po si Leah, nagkaroon po siya ng 4 na anak. Ayun nga po, pang-apat po si Judah. So ano po yung characteristic ni Judah doon? Si Judah po, kung babalikan po natin yung 12 tribes, yung kwento ng 12 tribes, yung magkakapatid. Si Judah po yung
Yung kung matatandaan po natin, ito po mayroon pong kwento tungkol kay Joseph tsaka kay Benjamin. 'Di ba po alam naman po natin si Joseph, Joseph the Dreamer. Nagkaroon po ng pagkakasundo-sundo kasi po na yung si Joseph po kasi marami po siyang shine-share sa tatay niya na mga dreams na one day daw yung mga kapatid niya daw po ay lulod sa kanya, i-worship daw siya, gano'n-gano'n. Tapos nagkaroon pa po siya ng dream na siya yung araw, tapos yung mga kapatid niya is yung mga buwan, ay yung mga star. And then, siyempre, nagkaroon po ng inggit, ines yung mga kapatid niya. So, si Ruben, siya po yung pinakapanganay sa 12 tribes, sa 12 magkakapatid. Nagkaroon po siya ng wicked scheme doon kay Joseph. So, gusto po nila, ang gusto nila, patayin nila si Joseph. Pero, di ba po sinabi ko po kanina, intercessory po yung lineage ni Judah. Si Judah po, pumagitna po siya kasi ayaw niya pong mabahiran ng dugo yung kamay niya kung papatayin daw nila si Joseph. Sabi niya, bakit po natin papatayin ang kapatid natin na si Joseph? Ang gawin na lang natin, ibenta na lang natin siya doon sa mga mangangalakal. Kaya po si Joseph napunta sa Egypt. So yun po. Pangalawa, bakit po sa lineage ni Judah? Yung nagkaroon po ng famine sa Israel, 'di ba po si Joseph nasa Egypt na. So meron na po siyang mataas na katungkulan doon. Yung mga kapatid niya po napunta po sa Egypt, tapos sinulungan po sila ni Joseph, pero hindi siya nagpapakilala si Joseph. Hindi siya nagpapakilala na kapatid nila siya. Siya yung binenta nilang kapatid. May gusto kasing i-test pa si Joseph doon sa mga kapatid niya. Tapos doon yung moment nakita niya si Benjamin. Si Benjamin po kasi yung kapatid ni Joseph na bunso. So natuwa si Joseph, ayun, natulungan niya. So nakabalik ulit yung 11 na magkakapatid doon kay Jacob. And then, pagkabalik po noon, syempre po, may pangalawang pangyayari po. Gusto makasama na ni Joseph si Benjamin. Tapos, ang nangyari po dito, since na gusto na po makasama ni Joseph si Benjamin, nagkaroon po siya ng situation na iniipit niya yung magkakapatid. Sabi gusto nilang pabalikin yung magkakapatid tapos papaiwan nila yung si Benjamin. Eh ayaw po i-let go ni Jacob si Benjamin. Kaya po ang nangyari po doon, sabi ni Ruben, pag hindi namin nabalik dito sa ating bahay or sa ating tinitiran si Benjamin, kunin mo yung buhay ng dalawa kong anak. Hindi po pumayag si Jacob sa ano na yon, sa condition na yon. Siyempre, nakikita po yun ng magkakapatid, kaya nabahala sila kasi nga 'di ba po may famine. Nag-aano rin po sila, parang inaano na rin po sila ni Joseph na kailangan nila ibalik yung scepter na tinanim niya doon sa yung baso na tinanim niya doon sa inuwi nilang pagkain. So ang nangyari po doon, since na kailangan po nilang magpakita para linisin yung pangalan nila kay Joseph, tumayo po uli si Judah. Do'n po nawala yung leadership ni Ruben. 'Di ba alam naman po natin 'pag tayo yung panganay, firstborn, tatay yung leader doon sa magkakapatid or tayo yung susunod na tagapagmana. So dapat yung leadership nasa atin. Pero doon sa ginawa ni Ruben, nawala po yung leadership na yun, walang nag-take ng lead sa kanila. Ano na naman po ang ginawa ni Judah? Si Judah po tumayo po uli. Ano pong sinabi ni Judah? "Pag hindi po namin nabalik sa inyo, sa piling niyo, si Benjamin, willing po ako na akuin habang buhay yung kasalanan na 'to. Puwede niyo po akong sisihin." Ano po, nakita po ba natin yung dalawang pagkakaiba kay Ruben at kay Judah? Si Ruben po kasi, sa situation, ang naging ano niya, action niya, dinawit niya yung dalawa niyang anak na wala namang kamalay-malay doon sa situation. Wala siyang sense of accountability. Pero si Judah, tumayo siya at inako niya. Sabi niya, tatanggapin ko po yung blame habang buhay, habang nabubuhay po ako. Kung hindi po namin mababalik sa inyo si Benjamin. So yun po, doon po nagkaroon ng turnaround yung buhay ni Judah from nothing or to something, from no one to someone.
So ayun po yung ano pong gustong iparating sa atin dito. Sa atin po, sa buhay po natin, kahit po nag-start tayo ng hindi maganda or nanggaling po tayo sa pamilya na hindi naman gano'n respeto or pangit yung image or hindi maganda yung image, si Lord kaya niyang i-turn around yung buhay natin para magamit po tayo sa kadakilaan niya. Basta may purpose po si Lord sa buhay natin, kaya niya pong baguhin yung ating sitwasyon. So gano'n po tayo kasi maraming po sa atin tinatawag po na Panginoon para maglingkod, pero nakikita po natin, "Ay, hindi ako puwedeng maglingkod kasi ang nakikita ko 'pag maglilingkod ka, galing ka sa kilalang pamilya, dapat pagka makikita ka sa frontline, dapat yung nanay, tatay mo head pastor, mga kapatid mo nasa ministry." So yun, kaya po yung iba natatakot rin mag-serve kay Lord kasi nakikita nila hindi sila tanggap sa lipunan or wala silang sinabi sa lipunan. So baguhin po natin yung yung mindset na natin na yun. Kaya nga 'di ba sabi nga po ni Lord, hindi niya gagamitin ang tao dahil sa kanyang pagkakakilanlan, dahil sa kanyang talento, kundi sa puso. Kung may puso tayo na willing maglingkod sa Panginoon, kayang-kaya po ni Lord na baguhin yung ating pagkatao, ang ating sitwasyon para po sa kanyang purpose or layunin. So, ayun po yung gusto ko lang po iparating doon sa chapter 1. Sa chapter 2 naman po, eto na po yung nanaginip si Haring Nebuchadnezzar. So ano po yung panaginip niya dito? Nebuchadnezzar had a dream that troubled him a lot. He wanted to know the meaning of his dream, but he did not want to disclose it with his officials. So one time po, habang natutulog, mahimbing na natutulog si Nebuchadnezzar, nagkaroon po siya ng panaginip and na-bother po siya nun. Kaya po pinatawag niya po lahat nung mga tauhan niya. Sabi nga po dun yung mga astrologers, yung mga manghuhula, yung mga matatalino, yung mga wise men niya. Ayun po, ayun pinatawag niya po dun. Tapos sinabi niya po, "Gusto kong ipaliwanag niyo sa akin kung anong ibig sabihin nung nung napanaginipan ko." Pero hindi po sinasabi ni Nebuchadnezzar kung ano po yung napanaginipan niya. Kung tayo po, isa po tayo doon sa mga tinawag ni Nebuchadnezzar, tapos gusto niyang ipaliwanag natin sa kanya yung napanaginipan niya, pero hindi niya sinasabi sa atin, hindi niya kinukuwento yung situation nung panaginip niya. 'Di ba po miski tayo mahihirapan. Pero meron po dun isang tao na hindi hindi kahit hindi sabihin ni Nebuchadnezzar yung dream, napaliwanag niya po. Pero mamamaya pa po natin yun i-elaborate. So sabi po dito sa chapter 2 verse 10 to 13, the astrologers answered the king. Siyempre po, na ano na po sila na parang na-stress out na po yung mga lingkod, yung mangliligon di Nebuchadnezzar. Kaya ito po yung sinabi nila. The astrologers answered the king, there is not a man on earth who can do what the king asks. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing, go any magician or enchanter or astrologer. What the king asked is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among men. So ito po yung mga nasabi ng mga tinawag or pinulong ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, wala pong makakapagpaliwanag ng panaginip ng hari. Ano lamang po, sino lang daw po ang makakapaliwanag. Isang Diyos lang daw po ang makakapagpaliwanag nun. At alam naman natin na ang mga Diyos, doon sa kanila, sa paniniwala, sabi nung isa doon sa mga alagad niya, ay hindi namumuhay kasama ng tao. So paano po namin mapapaliwanag? Ano po yung pinaparating natin ng situation na to sa atin? Meron po kasi tayo pagka yung narinig niyo na po ba yung saying na less talk, less mistake? Yung pagka nagkakaroon po tayo, naiipit po tayo sa sitwasyon na stressful, ganyan, parang nape-pressure tayo, parang kung ano-ano na lang po yung lumalabas sa bibig natin. Yung parang hindi natin ini-screen yung mga sinasabi natin. Yung salita na lang tayo ng salita, bigay na lang tayo ng bigay ng salita na, bitaw na lang tayo ng bitaw ng salita natin without thinking kung ano ba yung maidudulot ng mga pinagsasabi natin.
Makakatulong pa ba 'to, nakakatulong pa ba 'to, or i-wo-worsen lang neto yung sitwasyon kung nasaan tayo. So dapat po pagka nasa sitwasyon tayo na gano'n, katulad ng mga na-experience ng mga tagapaglingkod ni Nebuchadnezzar, dapat po i-screen out natin or i-re-restrain po natin yung sarili natin. Aralin natin yung sitwasyon bago tayo mag-act, 'di ba nga po, meron tayong sinasabi, think before we act or think before we speak. Kasi once na nabitawan natin yung salita na yun, hindi na natin 'to mababawi. May possibility na mapa-worsen pa nito yung situation natin. So gano'n po yung attitude na dapat natin aralin. Every time sa ating buhay, all along the week natin, all along the month or days or hours ng ano natin, ng araw-araw natin, dapat bago tayo mag-act or bago tayo kumilos or bago tayo mag-respond doon sa situation natin, aralin muna natin, pag-isipan po muna natin kung ano po ba yung dapat gawin. So yung sinabi po to ng mga lingkod ni Nebuchadnezzar, naasar or nainis or nagalit si Nebuchadnezzar. Kaya sabi niya, kung walang makakapagpaliwanag na ito sa akin, yung pamilya nyo, kayo at ang pamilya nyo at yung tinitirahan nyo, tatanggalin ko. Kayo, ibuburahin niya, then yung bahay nyo, sisirain niya. Siyempre, natakot yung mga tagapaglingkod ni Nebuchadnezzar. Kaya inutusan niya yung ano niya, yung upper man niya na libutin yung nasasakupan niya. Tapos, bigyang parusa yung mga astronomers, yung mga enchanters na hindi makakapagpaliwanag nung panaginip niya. And then, dito na po papasok si Daniel. Sabi po dito sa verse 14, when Arioch, the commander of the king guard, had gone out to put the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and tact. He asked the king officer, why did the king issue such a harsh decree? Arioch then explained the matter to Daniel. At this, Daniel went into the king and asked for time so that he might interpret the dream. Nakita po natin yung yung kung paano nag-act or paano nag-respond si Daniel doon sa situation versus doon sa kung paano mag-respond yung mga wise men, yung mga enchanters, yung mga astrologers once na nagsalita na si Nebuchadnezzar. Di ba nakita natin, sabi dito, Daniel spoke with him with wisdom. Ibig sabihin, nag-isip, pinag-isipan, inaral ni Daniel yung sitwasyon. Bakit? Bakit dumating sa ganitong decree yung hari? So hindi siya yung umakto agad na hindi naman tama yung sinasabi ng hari. Hindi naman tama na ganito yung gawin ng hari, na hindi namin paliwanag, papatayin na kami. Hindi niya nga sinasabi yung panaginip niya. So nag-isip si Daniel. Tapos lumapit siya doon sa hari. Diba sabi niya, bigyan niyo po ako ng oras para mapag-aralan or alamin yung ibig sabihin ng panaginip niyo. Ano ginawa ni Nebuchadnezzar? Binigyan naman sila eh. Binigyan naman si Daniel ng oras. So ayun lang. Ayun yung naging distinction between Daniel and his friends doon sa mga enchanters, astrologers, and magician ni Nebuchadnezzar. Humingi sila ng palugit, humingi sila ng oras para pag-isipan, para aralin. Binigyan naman sila eh. Ayun yung hindi nakita ng ibang manglilingkod ni Nebuchadnezzar. So si Daniel, eto na po. Dito na po natin makikita yung lineage ni Judah. Sabi po dito, Daniel stood between the gap. This is the kind of people who God is looking. Someone who will stand between the gap and try to save his humankind. Kasi po tayo, pag ganito po tayo, tandaan rin po natin, ito rin po yung tinuro sa akin ni Lord. It is important that we give time to ask God for understanding when everything seems blurry and vague. Rash decision-making only leads to unstable result and sometimes inaccurate answer. Sabi nga po doon, di ba po sa Kawikaan 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight
straight your path. So wag daw po tayo magre-rely doon sa sarili nating kakayanan, kaalaman. Kasi minsan po kasi sa atin, ano tayo eh, nagmamarunong po kasi tayo eh. Minsan po, ganun po yung ugali natin. Masyado po tayong nagmamarunong sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Hindi tayo nagtatanong kay Lord, Lord, bakit po ito nangyayari? Bakit ito yung hinahayaan mo na pagdaanan ko? Hindi po eh. Tayo po kasi, lagi po tayong pagka nakakaranas po tayo ng mga pagsubok na tinitest tayo ni Lord or tinitingnan tayo ni Lord kung paano tayo mag-a-act, hindi tayo nagtatanong. Ang ginagawa natin, kumikilos tayo ng nababatay kung ano yung sa tingin natin na kaya natin gawin. Nagre-rely tayo doon sa sarili nating kakayanan. Hindi tayo nagtatanong kay Lord kung bakit ba natin to pinagdaraanan, ano ba yung i-accomplish niya sa buhay natin dito, ano ba yung gusto niyang matutunan natin dito. So sana po sa atin, after na marinig natin itong mensahe na to, sana po tayo, pag nakakaranas po tayo ng mga situation na katulad na ito, kneel down, take time to ask God kung ano po yung i-accomplish niya. Kasi 'di ba? Pagka hindi natin alam kung ano yung ina-accomplish ni Lord, wala tayong drive, wala tayong eagerness, or wala tayong strength para harapin ito. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng paraan para makatakas dito. Hindi natin na madadaanan yung situation na yon na dine-develop pala tayo ni Lord. May gusto palang i-improve sa atin si Lord. Tayo, ayaw natin ng ganung situation. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng paraan para maka-escape doon, para matapos agad yun. Hindi natin alam na pag tayo hinuhubog ng Panginoon, it's a process. So it takes time para ma-accomplish yun. Hindi po to one time, big time. So dapat po along the way, humingi po tayo kay Lord ng biyaya at habag para makayanan natin, matapos natin, ma-receive natin kung anong gusto niyang i-accomplish. Hindi po yung pag nahihirapan po tayo, gawa po tayo ng sarili natang kaparanan, tapos hindi po natin alam yung ginawa natin. Ano lang po, nag-create lang po ng another situation na tayo ay mahihirapan din ulit. So kita po natin, sana po naiintindihan po natin to. So yun po yung nangyari. Si Daniel po ay nag-stand between the gap. Tapos, eto po, tumakbo po siya sa mga kaibigan niya. Kay Meshach, Shadrach, at kay Abednego. Kay Hananiah, Mishael, and Azariah. So sabi po dito, sa verse 17 to 18, then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this misery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. So ayan po. Ano pong nakita natin dyan? Humingi po ng tulong si Daniel. Hindi rin po siya nag-rely lang sa sarili niyang kakayanan, tumawag po siya sa Panginoon, naghingi po siya ng wisdom. Siyempre alam naman po natin na yung ganong situation, hindi po kayang iresolba ng iisang tao lang. Kaya si Daniel, binigyan po siya ng wisdom ni Lord, lumapit ka sa mga kaibigan mo, humingi ka ng tulong, at sama-sama kayong mag-pray. Sama-sama kayong lumuhod, sama-sama kayong magsaliksik sa akin kung ano ba yung binigay kong panaginip kay Nebuchadnezzar. So ganun po yung ginawa ni Daniel at ng tatlo niyang kaibigan. So sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Kahit gaano kahirap yung situation, kahit gaano ka-stressful yung situation, kung may kasama kang haharap doon, hindi kayo matitibag na ito, lalo na kung kasama nyo si Lord. So ganun po yun. Ano pong gusto iparating sa atin? Huwag po natin solohin yung mga problema na dumadaan sa buhay natin. Alam naman po natin, hindi na po ibang level na po yung mga situation or yung mga problema na nararanasan natin during these days. Kaya po kung susuluhin po natin yan, kung hindi po natin yan i-open sa mga pinagkakatiwalaan nating tao, kung sa pamilya natin hindi natin ma-open,
takbo po tayo sa mga kaibigan natin, takbo po tayo sa simbahan, hingi po tayo ng prayer sa kanila, wag po natin solohin kasi 'pag sinosolo po natin, ramdam natin yung bigat, ramdam natin yung sitwasyon at may tendency po na mag-breakout po tayo. Ayun po yung ayaw mangyari ni Lord. Kaya nga 'di ba po si Lord nga binibigyan tayo ng reminder, "Come to me those who are heavenly laden because my yoke is light." Kay Lord na nga lang pinapalapit tayo ni Lord sa kanya, eh. Kasi ayaw niyang nahihirapan tayo, ayaw niyang solohin lang natin yung mga pinagdaraanan natin. Kaya ayun po yung itatatak natin sa isipan natin na no man is an island. Meron po tayong mga tao na puwedeng pagkatiwalaan na nakapalibot po sa atin. Wag po natin solohin, wag po natin sarilihin, wag po tayong mag-feeling strong na deep inside hindi naman. So yun po, ano po yung gusto ituro sa atin dito? Pagka ang isang problema pinagtutulungan ng marami, yung solusyon ay makikita natin. Kasi po 'pag tayo lang yung mag-iisip niyan kung ano-anong solusyon yung maiisip natin. Nababothered nga po ako sa mga napapanood ko sa ano, sa mga clips sa FB, sa TV, na marami pong mas pinipili na lang na wakasan yung buhay nila pagka nakakaranas sila ng ganitong sitwasyon, stressful situation. Hindi sila lumalapit sa mga kaibigan nila, hindi sila lumalapit sa mga pagkakatiwalaan nila, bagkus sinasarili lang nila. Eh, ang tendency ng tao 'pag hindi na kinakaya, ayun, nagkakaroon po tayo ng self-destruction. Nawa po, hindi po natin 'to maranasan dahil kilala po natin si Lord. So yun po, ano pong ginawa ng magkakaibigan? Sama-sama po silang nagdasal. Sabi nga po dito, yung tinuro sa akin ni Lord, surround ourselves with people who has the same goal. So palibutan daw po natin yung sarili natin ng mga tao na may katulad nating goal sa buhay. Kasi kung meron tayong one goal, meron tayong sama-sama tayong lalaban. Pero kung iba yung goal ng bawat isa, 'di ba magkakanya-kanya tayo? Walang unity na makikita. Walang one accord na makikita. Kasi kanya-kanya tayo ng pinaglalaban sa buhay. Pero 'pag pinalibutan natin yung sarili natin ng mga tao na merong one goal na katulad natin na meron tayo, siyempre tayo as one. So mapaglalagpasan natin yung situation na yon, yung pagsubok na yon ng triumphantly, ng victorious. So yun po yung ano natin, i-aim natin sa buhay natin. Okay lang na konti yung mga kaibigan natin na pinagkakatiwalaan natin, pero iisa yung goal natin. Aanin nyo naman po yung maraming kaibigan, pero hindi naman kayo nagkakaisa, hindi naman kayo nagkakaunawaan. Di ba po mas okay yung konti, pero iisa kayo ng spirito, iisa kayo ng layunin, pero kung marami, watak-watak naman. Tinuro po nga po sa akin dito ni Lord, few is more than plenty that has no quality. Tandaan po natin yan. Kung konti yan, pero may good quality, napakarami yan. Para ka merong isang batalyong kaibigan. Dan, meron kang isang batalyong kaibigan, pero walang quality. Di ba po lagi natin yun na-encounter? Quality is more than quantity. So yun. Choosing the soldiers, ito rin po yung pinaalala sa akin ni Lord, yung pinag-aralan natin sa Book of Judges. Parang choosing the soldiers during Gideon. Di ba po napakaraming sundalo nun? Yung sa Book of Judges, yung sa kwento ni Gideon, di ba napakaraming sundalo? Sabi ni Lord, napakarami niyan. Bawasan pa natin. Anong ginawa? Nagkaroon ng river. Pinainom. Ano pong nangyari? Yung iba, di ba po yung tinuro sa atin na Pastora Grace, yung iba na nagkaroon ng source of relief, biglang uminom na parang aso dun sa ilog. Yung iba naman, hindi pa rin binabatawan yung purpose nila, which is yung sword,
Yung layunin nila sa buhay nila which is yung sword, tapos uminom gamit lang yung palad nila. So ganun po yung titingnan po natin. Tingnan po natin yung quality ng mga kakaibiganin natin, kikilalanin natin, na makakasama lang po ba natin sila sa sarap or yung sa kaginhawaan, tapos mawawala sila during hardship. So choose your friends wisely. So sabi naman po dito sa verse 23, dito na po, ito na po yung na-receive na po na magkakaibigan yung explanation doon sa dream ni Nebuchadnezzar. Ano po? Ano po yung naging reaction or ano yung naging ginawa ni Daniel? Sabi po dito sa chapter 2 verse 23, I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we ask of you. You have made known to us the dream of the king. So hindi siya agad-agad tumakbo doon kay Nebuchadnezzar. Bagkus, nagpasalamat muna siya sa Panginoon bago siya pumunta doon kay Haring Nebuchadnezzar. Tayo po, pag sinasagot po yung mga pinapanalangin natin, ano po nagiging reaction po natin? Ano po yung nagiging action natin? Nagsasaya po ba tayo agad? O bumabalik tayo kay Lord at nagpapasalamat? Lord, thank you po, sinagot niyo po yung pinapanalangin ko. Or bigla po tayo, sinagot ni Lord yung pinanalangin natin sa problema natin, action agad. Without thanking God na in-answer niya yung prayer natin. Sana po magkaroon po tayo ng act of gratitude bago natin i-enjoy yung answered prayer na binigay sa atin ni Lord. Sabi po dito, when we don't understand everything that happened, always turn to the Lord and He will give us peace that surpass all understanding and it will eliminate all things. Pagka meron daw po tayong mga bagay na hindi naiintindihan, bagay na naguguluhan tayo, medyo big, medyo blurry, lapit po tayo kay Lord and yung peace na nanggagaling kay Lord, ipagkakatiwala niya, ibibigay niya sa atin. At yung peace na yon, it will surpass all understanding and illuminate all things. Para makita natin kung ano yung gustong i-accomplish ni Lord sa atin sa situation na yon. Sabi nga po sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Kasi po tayo, minsan po tayo, hindi po tayo nagtatanong kay Lord eh. Paulit-ulit po natin yan sinasabi. Hindi po tayo nagtatanong kay Lord sa lahat ng nararanasan natin. Anong ginagawa natin? Kilos lang po tayo ng kilos, act lang po tayo ng act, respond lang po tayo ng respond without asking the Lord for wisdom or understanding. So yun po yung gustong ipakita sa atin ni Lord sa book ni Daniel. Sa verse 24 naman po, sabi po dito, then Daniel went to Archioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king and I will interpret his dream for him. So yan po, nakita po natin nag-prevail na po yung lineage ni Judah sa buhay ni Daniel. Kung saan nanggaling si Daniel. Intercessor bloodline, king bloodline. Tumayo siya sa gitna, between the gap. Hindi naman niya kadugo yung mga yung mga iba yung ibang enchanters, magician, hindi niya kadugo, hindi niya rin ka-belief. Hindi na naniniwala sa Panginoon yon. Pero anong ginawa ni Daniel? 'Di ba? Nagkaroon siya ng concern sa buhay ng iba. Hindi katulad ni Jonah na gusto niyang lipunin na lang yung makakasalanan. Di ba po, ganun yung ganun yung ginagawa, ayun yung reason kung bakit ayaw sumunod yun na kay Lord yung pinapadala siya sa Ninive. Sabi, makakasalanan naman yan eh. Kaaway naman namin yan eh. Sige, tapusin mo na. Bakit mo pa ako papadala doon para mag-repent sila? Hindi. Ang gusto ipakita sa atin ni Lord, magkaroon tayo ng puso ng katulad ni Daniel. Na kahit hindi mo sila kaano-ano, kahit hindi mo sila kadugo, kahit hindi mo sila kapanalig,
magkaroon ka pa rin ng concern sa buhay nila. Kahit hindi mo yung kakilala, kahit kaaway mo yan. Huwag mong ipagdasal yung ikapapahamak niyan. 'Di ba? Sabi nga ni Lord, ipanalangin mo yung mga kaaway mo sa ikabubuti nila, hindi sa ikasasama nila. And through that, binibless mo si Lord. Huwag po tayo manalangin ng masama doon sa mga tao na nakakasakit sa atin, nakakagawa sa atin ng masama, na nagdudulot sa atin ng pighati o ng kung ano-ano mang bagay. So yun po. In every situation, there are always be three characters involved. Ito po yung tandaan natin. Sa lahat po daw po ng sitwasyon, mayroon daw po tatlong character tayong makikita. Ito po yung mga bystander, victim, and the mediator. Pansinin niyo po sa lahat ng nangyayari sa kalsada or nangyayari na papanood niyo sa TV, sa mga balita, meron yan tatlo. Yung bystander, yung naging biktima, at saka yung mediator. Hindi naman po yung isang situation, hindi yung isang character lang yung makikita natin dyan. Tatlo po yan lagi. Yung bystander who only wait what will happen, while the victim will suffer the consequences ng situation. And the mediator who seeks solution to stop or to solve the situation. Let us all be mediator who act on the circumstances before it worsen the situation. Do not be a willing party to the downfall of others. So in every situation, sana po i-aim natin na tayo yung mediator. Hindi po tayo yung walang pakialam, bystander lang, na hindi pupunta doon sa situation, nahahayaan lang mangyari yung situation na yun, matapos yung situation na yun, at may mapahamak. Dapat daw po tayo, since na tinuturuan tayo ng Lord, maging mediator daw po tayo. Like Daniel, tumatayo between the gap. Hindi yung nagiging willing party sa downfall ng iba. Sabi nga po din, di ba, sa Proverbs 3 verse 27, do not withhold good from those whom it is due when it is in your power to do it. Kung meron kang kakayanan tumulong, kung meron ka na sa'yo yung kakayanan para sulbahin, i-resolve yung situation or yung problem, bakit mo i-withhold? Bakit mo sila hahayaang mag-suffer? Ba't hindi ka mag-stand between the gap para ma-solusyonan yung sitwasyon na yon? Sana tanggalin po natin yung ugali natin na walang pakialam sa bawat isa. Sana po magkaroon po tayo ng pakialam sa lahat ng tao na nakapalibot sa atin. Kaibigan man po natin yan, kakilala man po natin yan, kaduguman po natin yan. Kasi hindi naman yan ilalagay ni Lord sa buhay natin. Hindi naman natin yan makikita, hindi naman natin yan makikilala kung wala yung layunin, wala yung purpose para sa buhay natin. Diba? Tandaan natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, may layunin ang Panginoon. Lahat ng nakikilala natin, may purpose doon si Lord. Kaya kung wala tayong pakialam sa mga taong nakapalibot sa atin, baka yung purpose ni Lord sa buhay natin hindi ma-accomplish. Kasi hindi natin binigyang tuon itong tao na to kasi hindi natin siya kilala. Bakit hindi natin kilalanin? Hindi naman yan dadaan sa buhay natin kung wala yung layunin. Kung wala yung purpose sa buhay natin. Bakit hindi natin tanongin si Lord, Lord, bakit ko nakilala tong tao na to? Anong layunin mo sa buhay niya na may part sa paghuhubog mo sa akin? Hindi. Pag hindi natin kilala, wala tayong pakialam. Sounds familiar po? Sa church, ganyan po. Pag di natin kilala, di natin binabate. Pag di po natin kilala, di po natin kinakausap. Natapos yung service nang hindi natin nakilala yung tao na yon. Nakita natin pero di natin kinilala. Parang hinayaan lang natin siyang dumaan sa paningin natin. Pero parang hindi natin tinanong si Lord, bakit ko siya nakita? Bakit ko siya nakilala? Bakit siya nandito? Ano yung matutulong niya? Ano yung layunin niya? Ganon po sana tayo. Malay mo, ikaw pala yung ginagamit ni Lord para i-reach out yung tao na yon, para tulungan yung tao na yon. Di ba po? Hindi po natin alam eh. Paano natin malalaman?
Tanong po natin si Lord. Then dito po, in-interpret na po ni Daniel yung dream ni Nebuchadnezzar. In other perspective, kasi po yung panaginip dito ni Nebuchadnezzar, yung malaking estatwa. Yung ulo nun gawa sa ginto. While yung upper part, yung dibdib hanggang kamay, silver, then yung lower part ay gawa sa wood and baked clay. Rock and baked clay. So yun, ano po yung gustong iparating? Bakit po yun nasulat? Bakit po yun hinayaan ni Lord masulat sa book ni Daniel? Anong ambag nun sa atin? Yung sa akin po, yung binasa ko po yun, yung tungkol po doon sa statwa na panaginipan ni Nebuchadnezzar. Although kay Nebuchadnezzar, ang ibig sabihin nun, magkakaroon daw siya ng rulership or magkakaroon daw siya ng leadership, magkakaroon daw siya ng masasakop, or magkakaroon daw siya ng dynasty na matibay, na parang may halong tulad mo sa gold, silver, pero yung later part nung paghahari niya ay walang quality. So ayun yung sa later part sa chapter 5 natin makikita ko ano yung lower part na yun. Pero yung pinaunawa sa akin ni Lord dito, sabi ko, paano po namin to ma-apply sa buhay namin? Di ba po sa ano na yon, sa panaginip ni Nebuchadnezzar, kung nabasa po natin, meron daw pong malaking tipak ng bato na tumama doon sa estatwa at tumama doon sa foundation, which is made of rock and baked clay. Kaya natibag yung malaking estatwa. So kay Nebuchadnezzar, ayun yung ang ini-impress doon, ang ibig sabihin noon, yung ano niya, paghahari niya, yung leadership niya. Pero sa buhay natin ngayon, kung i-apply natin, ang tinuro po sa akin ni Lord doon, bakit doon sa foundation tumama yung bato? Bakit sa paa? Bakit hindi doon sa ulo, nagawa sa ginto? Bakit hindi doon sa katawan, nagawa sa silver? Bakit hindi doon banda sa bronze part? Siyempre, pag tumama yun, medyo ano niya yun, ma-withstand niya yun. Hindi siya masisira ng ganun. Bakit doon agad sa paa? Ano po ba yung ibig sabihin ng paa? 'Di ba? Ayan po yung nag-help sa atin para makatayo. Foundation natin. So, sa buhay Kristiyano natin, dapat daw po yung foundation natin is matibay. Para kahit anong pagsubok, kahit anong gano'ng katipak or kahirap na pagkakataon or oras yung dumaan sa atin, hindi tayo matitibag. In other perspective, head made of gold and feet made of baked clay. Foundation is important to us Christian. When life strikes us harder, if our foundation is not that strong, we are being destroyed easily. While head made of gold, head knowledge will do nothing when your foundation is not that stable. So do not rely on our knowledge alone. We must take heed lest we fall. So yun, isa pa sa pinakita sa akin ni Lord, bakit gawa sa ginto yung ulo? It's speak of head knowledge. Kasi karamihan ng tao nagre-rely sa head knowledge. Karamihan ng tao, kahit nakapagtapos, wala namang pinag-aralan. Basta nakapagtapos ka, basta may diploma ka, kaya mong tapakan yung iba. Kaya mong light-lightin yung iba, nang mamaliit ng ibang tao na hindi nagkaroon ng ganong sitwasyon or ganong privilege. So head knowledge, wag po tayo magre-rely sa head knowledge natin. Always rely to God. Always ask God and ask for wisdom. Kasi minsan, pag head knowledge yung pinapairal natin, katulad nga po ng sinabi natin kanina, nabanggit natin kanina, yung result, hindi siya stable. Minsan pa nga yung result na nagagawa natin, hindi siya accurate doon sa problem or sa situation na dapat nating pagtagumpayan. So yun po yung sa chapter 2. Sa chapter 3 naman po, ito na po yung image of gold and the fiery furnace. Dito naman po, tapos na po si Daniel. Sa chapter na to,
medyo mawawala si Daniel. Ang bibigyan lang po dito ng spot is yung tatlong magkakaibigan. Si Meshach, Shadrach, at Abednego. Ito po yung gumawa ng gintong rebulto, si Nebuchadnezzar. And then, sabi niya, pagka tumunog lahat ng instrumento, dapat lahat ay luyuko, lahat ay magsasamba doon sa ginawa niyang ginunto ang rebulto. At sino man ang makita na hindi yumuko, hindi nag-worship, hindi sumamba doon sa ginawa niyang rebulto, which is rebulto niya, ay paparusahan. Doon po yung itatapon sila sa nagbabagang pugon. Sabi po dito sa chapter 3, verse 17 to 18, ito po yung naging to cut the story short, tumunog na po yung mga musical instrument. And then nakita po ng mga tagapaglingkod ni Nebuchadnezzar na itong tatlong magkakaibigan na to ay hindi yumuko, hindi winership yung gintong rebulto. So sinumbong nila doon sa hari kay Nebuchadnezzar. Kaya ang ginawa ni Nebuchadnezzar, tinawag niya yung tatlong magkakaibigan. Totoo ba na hindi kayo nag-worship, yung tumunog, yung mga instrumentong ito? Siyempre, sabi nila, opo. Pero gusto pang i-verify ni Nebuchadnezzar. Sige, papatugtugin ko uli yung mga instrumento na to. At kailangan makikita ko kayong yuyuko or luluhod o sasamba dito sa rebultong ginawa ko. Pinatugtog. Yung pinatugtog, yung mga instrumento, on the spot, nakita, harap-harapan ni Nebuchadnezzar. Hindi yumuko yung tatlong magkakaibigan doon sa rebulto na ginawa ng Nebuchadnezzar. So no choice si Nebuchadnezzar. Kasi di ba po, alam naman po natin kung binasa natin ng buo yung book ni Daniel, chapter 1, 2, makikita natin doon si Nebuchadnezzar, pinromote niya itong magkakaibigan na to itong apat na to kaya kilala niya. Kilala niya, pinagkakatawalaan niya itong apat na to. Bakit niya papurusahan yung tao, yung tatlo, kung kilala niya? Naipit si Nebuchadnezzar doon sa sitwasyon. Kasi, ano niya yun, decree niya yun Bakit niya babaliin dahil lang dito sa tatlo na to? So yun, doon naipit si Nebuchadnezzar. So ang no choice si Nebuchadnezzar, kailangan niyang ipatapon yung tatlong magkakaibigan doon sa fiery furnace. Sabi nga po dito, pero may sinabi yung tatlong magkakaibigan. Ano po yun? Na-amaze po ako dito Sana po ito yung prayer at sana po ito yung ma-develop sa bawat isa na nandito sa online service natin. Sabi po dito, pakinggan po natin na maigi if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sige po, aralin po natin yan. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sana po meron tayong paninindigan na katulad ng tatlong magkakaibigan no? Na kahit hindi sagutin ni Lord, kahit hindi tayo iligtas ni Lord, kahit hindi tayo ialpas ni Lord, or hindi tayo bigyan ng kakayanan ni Lord na lagpasan yung pagsubok na yun or yung pinagdadaanan natin, hindi pa rin tayo bibigay doon sa situation. Kasi po, karamihan po sa atin, di ba? Pag nahihirapan kung ano-ano na yung ginagawa. Pag hindi kinakaya yung situation, bahala na. Bahala na. Bibitawan yung pagkakakilanlan mo, bibitawan yung pagiging Kristiyano mo, para lang malagpasan mo yung paghihirap na to. Sana po ma-aral or ma-develop natin to sa sarili natin. Na hindi natin bibitawan yung identity natin para lang malagpasan natin yung situation na hindi natin kayang daanan.
Sana po ganun rin tayo katulad ng tatlong magkakaibigan. Kahit na hindi tayo iligtas, kahit hindi tayo sagutin, naniniwala pa rin tayo at sasamba pa rin tayo at patuloy pa rin tayong magtitiwala sa Panginoon na may pinalalangin tayo, hindi sinagot. Hindi ka naman pala totoo eh. Sabi nila, pagka nanalangin ako sa iyo, sasagutin mo yung panalangin ko. Bibigyan mo ng solution yung problema ko. Pero anong ginawa mo? Wala ka naman binigay sa akin na sagot. Ito pa rin ako, hindi pa rin ako nagbabago. Hindi pa rin nagbabago yung situation ko. Kaya yung gusto natin makilalang Panginoon, yung gusto natin makilalang Lord, tinatalikuran natin. Sana po hindi po tayo ganito. Na once na hindi lang tayo sagutin ni Lord sa tinatanong natin, sa pinapanalangin natin, kaya na natin siyang talikuran. Kaya na natin siyang baliwalain. Kaya na natin siyang kalimutan. Sana po hindi tayo ganito. Sabi nga po dito, even if He does not, may we all come to this stage wherein even on dry water, we can trust God wholeheartedly. Meron nga po akong napapakinggang kanta na even when it hurts, even when it hurts, even when everything falls apart, I will run to you no matter where you are. Ayun, pakinggan nyo na lang po. Search nyo na lang po yung kanta. Si Kerry Joe po yung kumanta. At nawa mangusap rin po sa inyo yung kanta na yon. Ang gustong message ng kanta na yon, gusto niyang magkaroon ng steady heart sa lahat ng situation kahit hindi niya na naiintindihan. Sana po tayo ganon. Kahit hindi na natin maintindihan yung situation na pinagdaraanan natin, yung puso natin sa harapan ng Panginoon is steady, steadfast. Hindi tayo nababago, hindi tayo nababalik. Buong-buo pa rin yung pagkakakilanlan sa atin ni Lord at pagkakakilanlan natin kay Lord. Sana po ma-achieve natin yung ganong part ng Christian life natin. Sa chapter 3, so ayun po yung nangyari sa na yon, sa situation na yon. Niligtas ni Lord yung tatlong magkakaibigan. Kaya nga po kahit si Nebuchadnezzar na hindi naniniwala sa Panginoon na paniniwala niya. Sabi, kung sino man yung maglilibak or sino man yung magsasalita against sa sinasambang Panginoon ng tatlo na ito, ni Meshach, Shadrach, at Abednego, paparusahan niya. Hindi naniniwala si Nebuchadnezzar doon kay Lord, gumawa nga siya ng rebulto niya para sambahin ng mga tao. So ayun yung epekto sa atin. Pagka tayo nakikita ng mga tao nakapalibot sa atin na steady yung paniniwala natin kay Lord, na steady yung faith natin kay Lord. Even sila, kahit hindi sila naniniwala, maniniwala sila. Irerespeto nila yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, kasi nakikita nila, nawi-witness nila sa buhay natin. So yun po yung gusto iparating sa atin ni Lord sa book ni Daniel. So chapter 3, verse 30, sabi dito, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Diba po? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, kilalanin Nebuchadnezzar itong tatlo na to Itong apat na to. Malapit itong apat na to kay Nebuchadnezzar. Kasi sa lahat nung tinrain nila, sa lahat ng tinuruan nila, ng language nila, ng culture nila, itong apat na to, nagpakita ng mataas na kaibahan sa lahat. Kung babalikan natin yung chapter 1, di ba? Meron doon, pinapakain sila ng pagkain ng hari. Pero ayaw ni Daniel, ni Mishael, Shadrach, Meshach, at Abednego, na kumain ng pagkain ng hari. Kasi, ano pinapakain sa kanila? Red meat. Ano pinapainom sa kanila? Wine. Ano sabi ni Daniel? Bigyan niyo lang po kami ng gulay at ng tubig. Siyempre, nangamba yung tagapangalaga. Sabi, pagka binigay ko naman sa inyo yan, ako naman yung malalagot.
kay Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, bigyan niyo po kami ng 10 araw. Test niyo po kami within 10 days. Sa 10 araw, pagka hindi po maganda yung resulta, tatanggapin po namin yung parusa. Pero, naging result? Mas maganda yung physical attributes nung 4 na kumakain ng gulay at nung uminom ng tubig compared doon sa kumakain ng pagkain ng hari. So ayun, kaya doon pa lang, sa chapter 1 pa lang, nagkaroon na ng spot sa paningin ni Nebuchadnezzar itong 4 na to. Kaya yung nangyari to, yung sa fiery furnace, pinremote na naman niya. Pinremote na naman niya yung 3 magkakaibigan. When we keep our faith and stand firm on it, keeping our heart steady and fast, God's favor is on its way onto us. God's providence, God's favor. Papalibutan tayo niyan. Basta naniniwala tayo, stand firm yung faith natin kay Lord. Sa chapter 5, sa chapter 4, ito lang naman po yung i-skip na po natin yung chapter 4 kasi ito po yung panaginip lang ni Nebuchadnezzar. Pinapanaginipan niya po ito po yung nanaginip po siya ng puno, ganyan-ganyan. Pero hinugot yung puno na yon. Ang lang po nun, ang pinakita lang po nun, kung makikilala or kung kikilalanin ni Nebuchadnezzar kung sino si Lord sa buhay niya. Kung sino si Lord. Kung si Lord ang pinakahari sa lahat ng hari. Kung si Lord ang pinaka-Lord sa lahat ng Lords. Ibabalik niya yung rulership ni Nebuchadnezzar. Kasi sabi doon, magkakaroon ka ng rulership, mawawala yung rulership mo. Pero kung i-acknowledge mo ko as a living God, ibabalik kita doon. Kung ano yung nawala sa'yo, ibabalik ko sa'yo. So, yun lang naman po yung sa chapter 4. Sa chapter 5, sabi po dito sa verse 10 to 12, the queen, hearing the voices of the king and nobles, came into the banquet hall. May the king live forever, he said. Don't be alarmed. Don't look so pale. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In time of your father, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. He did this because Daniel, whom the king called Belshazzar, was found to have a keen mind and knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Call for Daniel and he will tell you what the writing means. Ano po ba yung kwento dito? Ito po kasi yung anak ni Nebuchadnezzar. Ito na po yung natatandaan niyo po yung yung image, yung statue na na panaginipan ni Nebuchadnezzar, yung foundation, yung latter part, yung made of rock and baked clay na hindi na hindi stable yung paghahari. Ito po yun. Yung sa anak niya, sa later part. Kasi hindi po naging matalinong hari itong anak niyang to. Anong ginagawa niya? Puro party lang, puro kasiyahan lang. So ganun. One time, yung nag-gather siya ng bumuo siya ng isang gathering. Sa kalagitnaan ng pagsasaya nila, may nakitang kamay. May sumulpot na kamay. At nagsulat ng word doon sa pader. Ano po yun? Hindi nila naintindihan yung nakasulat doon. Kaya, nabahala yung hari. Sabi niya, kung sino man makapagpaliwanag na ito, bibigyan ko ng gantimpala. Wala. Sa lahat ng astrologers, enchanters, magicians, even the wise men, walang makaintindi, walang makabasa doon sa word na sinulat sa pader. Pero yung narinig ng queen at nakita ng queen na nababagabag na yung hari, sabi niya, merong isang tao, sa oras ng tatay mo na si Haring Nebuchadnezzar, merong isang tao na nasa kanya namumuhay. Sabi niya nga doon, Spirit of God which is si Daniel. So yun. So tinawag niya si Daniel.
Si Daniel. So anong ibig sabihin po nito? Our life is like a pen as we continue to move forward, we are leaving a trail behind us so that people can follow us and our legacy will live forever. So ano po yung gustong iparating nito? Sa buhay daw po natin, all throughout ng buhay natin, yung result ng buhay natin, ayun po yung mag-iiwan sa atin ng legacy. Kahit na wala tayo, kahit na nasa malayo tayo, laging ina-acknowledge ng iba kung ano yung nagawa mo, kung ano yung naiambag mo, kung paano ka nabuhay, kung paano ka namuhay sa harapan nila. So sana lahat po tayo, magkaroon po tayo ng ganito na pagkakakilanlan, na hindi lang tayo pinagkukwentuhan, pinagchichismisan, kundi pinag-uusapan tayo dahil sa mabuting gawa, sa mabuting pamumuhay na meron tayo na binuhay natin dito habang tayo ay kasama nila. So yung leadership, yung wisdom ni Daniel, natandaan nung Reyna, kaya pinatawag niya si Daniel. Tayo po, ano po yung maano natin? Paano natin makukumpara yung buhay natin sa buhay ni Daniel? Pag may nangyayari ba ng situation, tayo po ba agad yung makikitang solution? Tayo po ba agad yung makikitang parang malalapitan para hinga ng wisdom para masolusyonan yung problema na yon? O parang wala tayo doon sa sitwasyon? Nakikatabi na tayo, parang hindi tayo tinatanong. Ikaw, ano masasabi mo sa ano na to? Ikaw, paano mo a-actionan to? Or tayo, kahit nasa malayo tayo, kahit nasa malayong lugar tayo, kahit nasa probinsya tayo, gusto tayong pauwiin, gusto tayong tawagan para lang kunin yung wisdom natin kasi hindi na nila masagot. Ano po tayo doon? Ay, balik lang po tayo doon sa sa mga yun doon sa nagsumbong pala kay Haring Nebuchadnezzar doon sa na yung tatlo hindi lumuhod doon sa ginawa niyang rebulto. Ano yung nakita po natin yon or nabasa po natin yon or narinig po natin yon? Ano po yung natin? Parang nag-sink in sa buhay natin, sa isip natin. Merong bumulong kasi nun eh. May bumulong kay Haring Nebuchadnezzar. Hindi naman yung nakita ni Haring Nebuchadnezzar eh. May bumulong. May nagsumbong. Kasamahan pa nila yun ha. Lahat nung nandun, kasamahan nila. So, nabibilang sila sa isang department. Anong gusto kong iparating? Even sa ministry po, meron po tayong mga kasama na ganun. Even sa magkakaibigan, meron tayong mga kasama na ganun. Na merong, sorry for the word, bida-bida, na laging magsusumbong kahit hindi na totoo para lang gumanda yung reputasyon niya doon sa pinaka-leader or sa pinaka-hari or doon sa pinaka-namumuno. Sana po wala po sa atin ganun. Na kaya nating siraan yung mga kasamahan natin, kaya nating ah, kaya nating ilaglag yung mga kasamahan natin para lang tayo ay makilala, para lang tayo ay ma-acknowledge. And doon rin po sa kaya ko po siya na-share, kaya ko po na-share yung sa buhay ni Ruben at saka ni Judah. O pala, nakalimutan ko. Niremind lang po sa kanila. Sana po sa atin, sa sitwasyon natin, sana po matuto tayong maging Judah, not Ruben. Na pag may nag-a-arise na problema, kaya natin i-hold accountable yung sarili natin. Hindi yung ituturo natin yung iba. Sila yan. Yung pagka hindi naging maganda yung resulta nung natin, yung ginawa natin, ituturo natin yung iba. Ay, sila po yung gumawa niyan. Naguhugas, kamay po tayo. Sana po, sama-sama natin ginawa yon, sama-sama nating in-accomplish yun, maganda man or pangit yung magiging resulta. Sana maging tumayo tayo ng firm doon. Opo ma'am, ganyan po. Opo, ganyan po yung nangyari. Opo, ganyan po yung nagawa namin. Sorry po. Hindi yung pagpangit yung resulta, tuturo natin iba. Pag maganda yung resulta, i-acknowledge natin. Sana po wala po tayong ganun. Lalo na sa mga samahan natin.
Sana po wala sa atin yung nagpapalakas. Sana po wala sa atin yung nag-take credit. Lahat po kasi tayo dito, patay-pantay. Kaya po sana mangusap po sa atin ang Panginoon. Turning back sa chapter 5, ito po, syempre po, ito na, pinaliwanag na tinawag si Daniel. Ano po yung nakasulat doon? Mene, mene, tekel, persis. Ayun yung word na nakasulat doon. Hebrew word. Tapos, yung pinaliwanag yon, tinimbang ka, ngunit kulang. Binilang ka, ngunit kulang. So, yun po yung gusto iparating doon sa hari. Na yung rulership niya, tinimbang ni Lord. Pero nakita siyang nagkulang. So tayo po, pag-aharap po tayo kay Lord, pag tinimbang po tayo ni Lord. Sa buhay po natin, sa mga ginawa natin sa buhay natin, sa mga accomplishment po natin, pag tinimbang po ba tayo ni Lord, makikita po ba tayo na angkop doon sa timbang na hinahanap niya sa atin? O makikita rin po tayo na nagkulang. Sana po pagka dumating po yung time na to, pagka in-account na tayo ni Lord, sana po makita tayong naging faithful, good and faithful servant. Hindi po yung katulad nito na tinimbang ka ngunit kulang. So it's not late po para makahabol pa po tayo. Kung nakikita po natin sa sarili natin na hindi pa po natin nagagampanan yung mga purpose, layunin ni Lord sa buhay natin, it's about time siguro to catch up. Sa verse 17, then Daniel answered the king, you may keep your gift. Tapos sabi niya nga po dito, di ba po? Sabi niya, pagka napaliwanag mo to, bibigyan kita ng reward. Pero ito ang sabi ni Daniel, you may keep your gift for yourself and give your rewards to someone else. Nevertheless, I will read the writing for the king and tell him what it means. So sana po sa bawat isa, hindi natin gagawin yung isang bagay dahil lang sa reward na makukuha natin. Kasi karamihan po ngayon na maglilingkod after sa reward day. After doon sa makukuha nila. So pagka walang makukuha, walang benefit, hindi gagawin yung pinapagawa sa kanila kahit alam nilang gawin. Kahit dapat nilang gawin. Sana po hindi po tayo reward-oriented. Sana hindi po tayo gift-oriented. Sana po kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord, gawin po natin yon ng bukal sa puso natin kahit walang kapalit. Hayaan po natin na si Lord ang magbigay sa atin ng reward. Hindi yung tao, hindi yung sitwasyon, o hindi yung gagawin natin yung after tayo sa reward. Chapter 20, verse 20. But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was disposed from his royal throne and stripped of his glory. Ito po yung yung anak ni Nebuchadnezzar. Kasi naging arrogant siya eh. Pinakita sa kanya, ito yung ibig sabihin, ito yung gusto ipakita sa iyo. God gives. Yes, oo. Pinagkakaloban tayo ng Panginoon. Ba't alalahanin natin? Kasi hindi siya magiging hari kung hindi naman inalaw ni Lord eh. Tandaan po natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, inaalaw po yan ni Lord. Nasa sa atin na kung anong purpose. Tanungin si Lord kung anong purpose, anong gusto niyang tapusin, or kung anong gusto niya ipakita sa atin. Kung bakit natin na-achieve to, bakit natin nararanasan to. So yun, kaya dapat yung buhay natin is a constant questioning God. Whether it's good or bad, always ask God. Di ba nga po, sinishare sa atin ni Pastora Grace, pag may nare-receive siyang blessing, tinatanong niya lagi si Lord, Lord, para saan to? Kahit na may pangangailangan siya, lagi niyang tinatanong si Lord, Lord, para saan tong dumating na to? Para po ba to sa personal needs ko or para to sa ministry? Pag sinabi ni Lord sa ministry, kahit may pangangailangan siya, binibigay niya sa ministry. Pag may dumating ulit, tatanong niya, Lord, para
Saan to? Sige Grace, para sa'yo yan. Gamitin mo. Doon niya palang ibibigay or doon niya palang bibilin yung mga pangangailangan niya. More than herself, she's always thinking about the ministry sa buhay ng mga pwedeng maabot. Sana po ganun rin po tayo. Na more than sa sarili natin, sana po iniisip rin po natin yung layunin ni Lord na gustong ipagawa sa atin. So yun po. Always natatandaan natin, binibigayan ni Lord, pero si Lord rin po yung may kakayanan para bawiin to. Pag nakita niya hindi ka faithful doon sa binigay niya sa'yo, kahit gaano kalaki yan or gaano kaliit yan, kukunin niya pa yan sa'yo at ibibigay niya doon sa iba na makikita niya karapat-dapat doon sa ipagkakatiwala niya. Kaya sana, pag may pinagkatiwala sa atin si Lord, sana makita tayong worthy para i-handle yon. At pag nakita tayong worthy, alam po natin na lalago yun at makikinabang ang bawat isa. So, yun po yun sa chapter 5. So, sa chapter 6, ito po yung binigay sa akin ni Lord nung pinag-aralan ko siya. Punta po tayo sa verse 14. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Ito po yung ibang hari na to, si Darius na to. King Darius. Kasi nagkaroon siya ng decree. Sabi niya walang magdarasal, walang sasamba sa ibang Diyos maliban doon sa Diyos na pinaglilingkuran ni Darius. Alam naman, malapit si Daniel kay Darius. Itong apat na magkakaibigan na to, malapit talaga to sa mga hari. Kahit sinong mga hari, maliban lang doon sa naging anak ni Nebuchadnezzar. So meron na naman pong bida-bidang tauhan ni Haring Darius, nagsumbong kay Haring Darius. Haring Darius, di ba, nagbigay ka ng decree na kung sino man ang makita na darasal sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na sinabi mo, ay itatapon mo sa lions den. Siyempre, yung mga yon, yung mga nakapalibot na mga kasamahan ni Daniel, binabantayan ngayon si Daniel. Binabantayan ngayon yung mga magkakaibigan na to. So yung nakita nila, tandaan natin, bakit kaya nangyayari to? Out of jealousy. Sana po wala to sa atin. Na dahil sa selos, dahil sa inggit, kaya nating siraan. Kaya nating wasakin. Kahit yung mga kasamahan natin. Tandaan po natin na magkakasama po to. Lahat po sila lingkod ni Haring Darius. Naging lingkod sila ni Haring Nebuchadnezzar. Pero, ano ginagawa? Sinusumbong nila or pinapakita nila sa hari na iba yung ginagawa ng magkakaibigan na to. So yun, nakita na naman si Daniel na nagpe-pray kay Lord. Tinawag na naman si Daniel. Tinanong, totoo ba? Ayaw ni Darius parusahan si Daniel kasi malapit nga siya, si Daniel sa kanya. Kaya nga sinabi nga dito sana daw i-rescue siya ng Panginoon na pinaglilingkuran niya. Itatapon na siya dun sa lions den. So wala siyang magagawa, kundi ilagay si Daniel doon sa lions den. Kasi decree niya yun . Alam naman natin, pagka-decree, walang sino man ang dapat sumuway nun. Pag sinabi ng hari, sinabi ng hari. Walang makakabali. So yun, even siya, even yung hari, gusto niyang baliin, pero hindi niya magagawa. Hindi niya pwedeng baguhin. Hindi niya pwedeng bawiin. Sino ba yung nag-suggest ng ganong decree? Sila rin. Yung mga kasamahan rin nila. So sa isang samahan, meron at meron talaga. Hindi natin may iwasan. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin sila i-handle. Sana magkaroon tayo, pagkalooban tayo ni Lord ng wisdom kung paano sila pakikisamahan, kung paano sila i-handle. Nang sa ganun, sama-sama pa rin po tayo na makakapaglingkod sa Panginoon. Kaya naman po yung baguhin ni Lord . Magtiwala lang tayo. So yun. So si Daniel, tinapon na siya sa lions den.
Yung araw na yon, yung gabi na yon, ano, alam niyo po ba yung nangyari kay King Darius? Hindi siya nakatulog. Kahit na tinutugtugan na siya, kahit na, kasi yung mga hari, yung parang culture nila, bago sila matulog, may ano sa kanila, nag-entertain. May sumasayaw, may kumakanta, ganyan-ganyan, para makatulog sila. Yung gabi na yon, si King Darius, hindi siya natahimik. Pinalis niya yung mga entertainer, mga awit, mga sumasayaw, pinalis niya. Gusto niya mag-isa. Hindi siya nakatulog all throughout the night. Kinabukasan, pumunta siya doon sa Lion's Den. Tapos tinawag niya si Daniel. Sa verse 11, then these men went as a group and found Daniel praying. Ito nga, ito sa verse 11. Ito yung situation kung saan may nagbantay kay Daniel. Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him about his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you, your majesty, would be thrown into the lion's den? At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. So ito po yung nangyari. Di ba po, lumapit si King Darius doon sa, sa lion's den. Tinawag niya si Daniel. Kinakabahan siya eh. Pero nasa isip ni Darius noon, sana niligtas siya ng Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya tinawag niya si Daniel. Daniel, okay ka lang ba? So, iyaano natin ha. Parang i-adapt natin sa atin. Ganon yung gustong iparating ng King Darius. Daniel, okay ka lang ba? Buhay ka pa ba? Out of his amazement, may sumagot. Si Daniel sumagot. Long live the king. Niligtas po ako ng Panginoon kong pinaglilingkuran. Ano nangyari doon sa mga nagsumbong? Sila ngayon, yung tinapon doon sa lion's den, di ba po si Daniel, nakababa doon sa pinakapit. Tapos, yung anghel, parang tinikom yung bibig ng lion. So that night, gutom na gutom yung lion. Kasi pagkain niya si Daniel eh. Hindi siya nakakain kasi may pumipigil sa kanya. Ngayon, yung mga nagsumbong kay King Darius about doon sa ginawa ni Daniel, hindi pa nakakarating doon sa pinakapit. Naging buto na. Kinain na agad sila ng lion. So ano yung gusto iparating sa atin ni Lord dito? Motive of the heart. Ano po yung motibo natin sa lahat ng ginagawa natin? Although it sounds good, it looks good, pero kung susuriin natin yung puso natin, ano ba yung motibo ko? At tatandaan natin, ayun lagi yung tinitingnan ng Lord. Motibo ng puso kung ano yung ginagawa mo. Bakit mo to ginagawa? Timbangin natin yung puso natin. So, ayun lang po yung, doon po nagtatapos yung book ni Daniel from chapter 1 to 6. Ano po yung gustong iparating sa atin ni Lord? Ano po yung gusto sa ating ituro ni Lord sa chapters na to? Jealousy will cause us nothing but our own downfall. Kaya sana wala sa ating inggit. Wala sa ating inggitan, wala sa ating bidahan. Sana mamuhay tayo ng harmoniously. Kung sino yung pinagkatiwalaan, respect natin. Kung sino yung tinalaga, respect natin. Huwag yung kung ano-ano po yung sinasabi po natin. Na, kung naghahanap po kasi tayo ng perfect na leader, katulad ng sinabi sa atin ni Pastora Grace, kung we are looking for a perfect leader, wala tayong makikita dito. Sana po, doon na tayo. Kasi di ba po sabi sa atin ni Pastora Grace, kung gusto mo ng perfect na leader, doon ka na. Kasi doon, perfect lahat eh. So yun. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo may lapses, lahat po tayo hindi perfecto. Kaya po sana magkaroon tayo ng pangunawa sa bawat isa. Huwag po natin bigyang daan yung inggit, yung selos, yung galit, yung inis.
pag po tayo naglilingkod sa Panginoon. Never entertain any signs of those things. Kasi pag in-entertain po natin yun, it will cause our downfall. At maapektuhan po nito yung decision making natin. So, gawa na tayo ng gawa, kilos na tayo ng kilos, lahat na lang na dumadating sa buhay natin, tanggap tayo ng tanggap, even without asking God, Lord, tama po ba to? Etong pangyayari na to, galing po ba sa'yo? Etong opportunity na to, galing po ba sa'yo to? Or ile-let go ko kasi hindi galing sa'yo. Although maganda, although helpful, pero kung hindi galing kay Lord, sana magkaroon po tayo ng puso, ng pag-iisip, at ng pangudawa na i-let go. Di ba nga po, sabi po sa atin, not all good things are came from God. Mabilis pumili between good and bad, but between good and God, napakahirap. Kasi sa good, magkakaroon po tayo ng ano nun eh, makakatulong sa atin yun eh. Pero kung hindi galing yun sa Panginoon, oo, matutulungan tayo, pero saglit lang. After that, makita natin yung recoil nung choices na ginawa natin. In conclusion po, sana po magkaroon po tayo ng oras na magtanong kay Lord in every circumstances, in every situation na daraan sa buhay natin. Always take time to ask God kung paano natin re-respondihan, kung paano natin kikilusan, kung paano tayo mag-a-act doon sa situation na yun. Kung paano natin gagamitin yung blessings na dumadating sa atin. Kung para sa atin ba yun or para sa layunin niya. Nawa po may mga natutunan po tayo sa oras na ito. And with this po, I'm asking everyone to have a moment of silence before God and ask God kung ano man po yung gusto sa atin ituro or ano man po yung gustong sabihin sa atin sa oras na ito. Habang po tayo ay nakikinig sa ating worship song, nawa po mangusap sa atin ang Panginoon. Salamat kami ng panahon or oras para po mapagnilay-nilay ang Panginoon, mapag-aralan yung salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa natapos namin gawain, Panginoon, may natutunan kaming lahat. Nawa, Panginoon, after hearing this message, after hearing your words, Panginoon, nawa po magkaroon po kami ng kakayanan to assess everything before we act, to ask you before we act. Lord God, give us the understanding, the wisdom, kung paano yung tamang response sa lahat po ng situation, even sa lahat ng blessing na dumadaan sa aming Panginoon. Kung sickness man po ito, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, yung kakayanan mo, yung kagalingan mo, yung kalakasan mo, para mapagtagumpayan namin ito, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, at the end of this time or situation, Panginoon, makita namin and ma-accomplish mo yung gusto mong i-accomplish sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, give us the courage to care for others more than ourselves, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na nagkikare po sa bawat isa, Panginoon. And throughout our week, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng strength and wisdom and continue to talk to us, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, sa lahat ng circumstances, sa lahat ng situation, Panginoon. Nais pa rin po naming matuto patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya po, Ama, samahan mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, when we stand before you, Panginoon, we found not lacking, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kakayanan na matugunan or magampanan, Panginoon, yung layunin mo sa buhay namin, Panginoon. With all of this, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng luwalhatian, Panginoon, lahat ng karangalan, Panginoon. And always, Panginoon, show us the motive of our heart every time we do something before you and for you, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng purong motibo, Panginoon, para sa iyo, hindi para sa ikabubuti namin, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Bigyan niyo po kami ng kakayanan na may enjoy, Panginoon,
yung pagpapala sa aming harapan, Panginoon. As we eat our lunch, Panginoon, give us the enjoyment, Panginoon, na ma-enjoy namin tong blessing sa aming harapan, Panginoon. At alam po namin ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Pinapasalamatan ka po namin dito, Panginoon. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So thank you po sa lahat po na nakapunta sa ating Sunday service through FB Live and sa ating Zoom. See us again next week. And next week po ay ang ating magiging speaker po ay si Ma'am Grace po. Kaya po ang pag-aaralan po natin ang Daniel for special service. So continue to read our Bible po nang sa ganun po marami pa po tayong matutunan about the Lord. So with this po, thank you po and see us again next week po. Have a great lunch po. Salamat.